Paano nga ba tayo bubuo ng epektibong plano para makapunta tayo mula sa point A ng buhay natin papunta sa point B? Halimbawa, gusto mong dali ng isang area ng iyong buhay sa mas mataas na antas. Pwedeng ito ay pagpapaunlad ng iyong marriage. Gusto mo na mas lalong lumalim ang pagmamahalan ninyong mag-asawa. Maring itong taon na ito ay nasubukan ng inyong marriage. At gusto nyo na itong darating na taon ay mas umigting pa ang inyong pagmamahalan. Pwede din na gusto mo makarating ang iyong finance sa susunod na level. Maring itong taon na ito ay nabaon ka sa utang. Pero gusto mo next year ay matapos mo na ito. So, nagpaplano ka kung paano mo ito mapagtatagumpayan. Maring gusto mo ding magtagumpay sa area ng iyong trabaho, ministry, spiritual na paglago, o kaya sa area ng kalusugan. O kaya nagpaplano ka lumago sa isang balanced na lifestyle. O kaya nagpaplano ka sa paglago ng iyong relasyon sa Diyos. At marami pang iba. Kaya lang ay hindi mo alam kung tama ba ang mga hakbangin na pinaplano mo. Alam mo kaibigan, gusto kitang i-congratulate kasi isa kang taong may wisdom. Ang mga taong marunong kasi ay sila yung kumikilala at nakakaalam na meron ang Diyos na nais magawa sa kanilang buhay. At dahil alam nila ito, ay gumagawa na sila ng plano at action papunta sa destinasyon na layunin ng Diyos para sa kanila. Narealize ko na merong purpose ang Diyos sa ating lahat. At ang malaman ito at matupad sa ating buhay ay ang magbibigay ng meaning sa atin. Ito din ang magbibigay ng sense of direction and fulfillment. Nakakalungkot kasi maraming tao ang hindi nagpaplano para sa kanilang buhay. Dumadaan ng buhay pero wala silang malinaw na picture ng kung ano ang gusto ng Diyos para sa buhay nila. Wala silang idea sa destinasyon na inihanda para sa kanila ng Diyos. Para itong kwento ni Albert Einstein na minsan sumakay siya sa bus, kaya lang nawala niya yung kanyang ticket. Nung pinuntahan siya ng konduktor ay sinabi sa kanya na, "Boss, huwag ka na mag-alala kasi kilala naman kita." Kasi nung panahon na yun ay talagang sikat itong si Einstein. Kaya lang, sa muling pagbabalik ng konduktor, matapos ang ilang minuto, nakita na naman niya si Einstein na naghahanap ng ticket sa ilalim ng upuan. Kaya sabi ulit ng konduktor na, "Okay lang Mr. Einstein, nagtitiwala naman kami sa'yo at kilala ka namin." Alam mo, sabi ni Einstein, "Anak, hindi dahil sa tiwala kaya ako naghahanap ng ticket ko, kung hindi dahil sa direksyon. Hindi ko kasi maalala kung saan ako pupunta." Kaibigan, ito ang tanong. Meron ka bang malinaw na gustong patunguhan sa buhay mo? Sa tingin mo ba ay naglalakbay ka na sa tamang direksyon papunta sa gusto mong marating? O maaaring ikaw ay nasa salungat na daan o maaaring hindi ka umaandar at nananatili sa isang lugar? Kaibigan, tandaan mo ito. Ang isang wise na tao ay, ulitin ko, alam niya ang plano ng Diyos para sa kanya at dahil alam niya ito, ay gumagawa naman siya ng plano at hakbang para tuparin ito. May nagsabi, wise people know where they want to go in life and have a plan for getting there. Now, kaibigan, maring inisip mo, okay lang naman ako kasi playing safe lang. Gitna lang ako, wala muna akong gagawin para hindi ako magkamali sa buhay. Hayaan ko lang ang panahon ang magdala sa aking destinasyon. O kaya maraming taon mo na sinasabi na dahan-dahan lang, konti-konti lang. Kaibigan, kailangan mong kumilos at humakbang ng malaki pasulong. Kasi mas malaki yung pag-atras na nangyayari kaysa sa dahan-dahan na pagsulong na ginagawa mo. Kaibigan, ang hindi mo pagplano at pagkilos ay may consequence. Dahil kahit kailan ay hindi ka makakarating sa iyong destinasyon nang wala kang ginagawa. Tandaan mo ito. Walang tao makakarating sa kanilang destinasyon ng aksidente. Hindi darating yung araw na paggising mo ay boom, ando ka na sa destinasyon na gusto mo. Kaibigan, alalahanin mo ito. Kapag wala kang ginawang plano ay hindi ka lang hindi makakarating sa iyong pangarap kung hindi mapapalayo ka pa lalo sa kanya. Kaya nga, kung ikaw ay OFW, halimbawa, ay kailangan mo magplano. Maring ang plano mo ay hanggang kailan ka lang sa abroad.
Pinaplano mo na ang alternative na trabaho o negosyo na maaari mong umpisahan kasi maraming nasisirang pamilya kapag magkalayo. Bakit? Kasi hindi naman ito ang design ng Diyos sa isang pamilya. Now, ito nakakalungkot. Maraming tao ang hindi nagpaplano. Kaya ang nangyayari tuloy, tinatanggap na lang nila kung anong dumating na kapahamakan sa buhay. Kaibigan, hindi ito kailangan mangyari sa iyo. Mahal na mahal ka ng Diyos, mas malaki at maganda ang plano ng Diyos sa iyo kaysa sa iniisip mo. Kaya ito yung ating pag-uusapan ngayon. Paano ba tayo magpaplano na maghahatid sa atin doon sa tagumpay? Tapusin mo ang mensahe na ito kasi kung gagawin mo ang mga pag-uusapan natin ay mararanasan mo ang tagumpay na hinanda ng Diyos para sa iyo. Accountability and prayer partnership. To foster greater commitment, we emphasize accountability. When you're held accountable, your dedication to achieving your goals intensifies. Knowing that your trusted partner will engage in regular discussions about your progress will motivate you to stay committed. Accountability also nurtures self-control, making you more mindful of your decisions and actions, as you understand you'll be answerable for them. Take action now and commit to our campaign of weekly prayer and accountability sessions with your partner to experience these benefits firsthand. Together we progress. Prayerful partners, accountable hearts. Magandang araw muli mga ka-Wodji. Salamat sa Diyos sa inyong pagsubaybay sa mga mensahe ng ating Diyos dito sa ating vlog na may bagong upload every Sunday 6 p.m. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ay ako po si Kuya Mike. Ang calling po sa akin ng Diyos ay magbahagi ng kanyang salita sa paraang mas madaling maiintindihan ng mga manonood. Salamat din pala sa mga bagong members ng ating online discipleship group. Kung gusto mo sumali sa discipleship group, mag-type ka lang ng join sa comment section. Sa mga gusto mag-lead naman ng online discipleship group, ay message nyo lang kami, type nyo sa itang lead at magre-reply kami para sa link ng registration. Meron nga pala tayong live worship service sa App Live na ginaganap every Sunday 10 a.m. Pwede namin kayong ipanalangin dito pagkatapos ng service. Sa mga gustong sumamba na kasama namin ay mag-type lang kayo ng worship at padadala namin kayo ng link. Kung hindi ka pa nga pala nakakasigurado sa iyong kaligtasan, hindi ka sigurado kung matapos kang mawala sa mundong ito ay makakasama mo ang Diyos sa langit, mag-type ka lang ng save sa comment section at babaginan ka namin ng mabuting balita. Okay, paano nga ba tayo bubuo ng plano maghahatid sa atin sa tagumpay? Meron lang tayong 3 point ngayon at ang acrostic natin ay PRY. P-R-Y. P, plan in line with God's purpose. R, rely on God in your planning. Y, yield to God's redirection. So, kung gusto mo makarating sa tagumpay, number 1, plan in line with God's purpose. I-align mo ang iyong plano sa layunin ng Diyos sa iyong buhay. Bakit? Siya lang kasi ang magbibigay sa iyo ng tuwid na daan papunta sa destinasyon. Now, bakit mahalaga na nasa tuwid kang daan? Basahin natin ang Proverbs 3:5-6. Sabi diyan, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your paths straight. Kapag nagtitiwala ka sa Diyos at hindi sa iyong sariling pangunawa, hindi sa iyong sariling plano, kung hindi ipinagkakatiwala mo ito at ina-align sa purpose ng Diyos para sa buhay mo, ang ibig sabihin ay sinasabit mo o pinapasailalim mo sa Diyos ang iyong plano at desisyon. Lord, ikaw po yung masunod at hindi po ako. Ano sabi sa talata? He will make your path straight. Gagawin niya matuwid ang iyong daan. Ibig sabihin, hindi ka maliligaw. Bakit? Kasi nga nasa straight na daan ka. Mahirapan kang maligaw kasi kitang-kita mo na kung ano yung pupuntahan mo. Straight lang. Simple lang. Importante kasi na hindi ka maligaw kasi mapapahama ka pag naligaw ka. Pangalawa, hindi ka makakarating sa iyong destinasyon o maaring mas matagalan ka bago ka makarating sa iyong destinasyon. Halimbawa, ano ang shortest distance between 2 points? Siyempre, ang sagot ay straight line. Yun ang pinakamaikling distansya mula sa 2 point. Papuntang A, papuntang B. Straight lang, tama? Pero kung meron itong liku-liko, mas magiging mahaba ang distansya.
Parang yung mga Israelita na dapat makakarating sila sa promised land mula sa Egypt ng 13 days. Imagine mo yon. Kung tuloy-tuloy lang silang lalakad ng 7 hours a day. Kaya lang, yung 13 days na yon ay inabot ng ilan? 40 years. Bakit? Kasi lumiliko sila. Hindi sila nagpapasakop sa kalooban at purpose ng Diyos. Hindi sila nagtitiwala sa Diyos at ang pinagtitiwalaan nila ay ang sarili nilang karunungan. Hindi sila sumusunod. Kaya nga, karamihan sa kanila ay hinayaan ng Diyos na mamatay sa ilang at hindi na makatawid sa promised land. Hinayaan ng Diyos na magpaikot-ikot lang sila sa disyerto ng 40 years hanggang mamatay. Itong mga taong ito na hindi nagtitiwala, hindi nagpapasakop sa Diyos. Pero, ikaw kaibigan, kung susunod ka sa Diyos at magtitiwala, ano sabi sa talata? God will make your path straight. Meron kang shortcut sa tagumpay. Bakit? Kasi makapangyarihan ang Diyos at siya ang kikilos para tulungan ka na makarating sa destination mo. Sabi ni Abraham Lincoln, no one ever got lost on a straight road. Wow! Ibig sabihin, sa isang tuwid na daan, straight lang, ay meron lang isang daan ang aalalahanin mo at hindi ka maliligaw. Simple lang at hindi complicated ang buhay. Yes, maaaring may mga side street ito, mga iba't ibang istasyon. Pero kapag lumalakad ka doon sa straight na daan na yon, ay alam na alam mo kung saan ka pupunta. Alam na alam mo na makakarating ka doon sa pupuntahan mo. Bakit? Kasi nga, straight lang ang dinadaanan mo. Hindi ka lumiliko sa kanan, hindi ka lumiliko sa kaliwa. Alam mo na hanggat naroon ka sa straight na daan na yon, sa pamamagitan ng pagpapasakop mo sa kalooban ng Diyos, ginagawa mo ang layunin niya sa buhay mo, ay hindi ka maliligaw. Bakit? Kasi straight path lang. Kaya nga kaibigan, tanungin mo yung sarili mo, nasa straight path ka ba? Kung wala, ay plan in line with God's purpose. At magiging tuwid ang iyong daan. At mararating mo ang tagumpay. Now, kapag lumiko ka, ano mangyayari? For example, meron kang gustong destinasyon sa iyong career. Gusto mo maging mabuting halimbawa sa iyong mga kasamahan. Gusto mo ding ma-promote para mas lumawak ang iyong influence, para mas marami kang madalang kaluluwa sa Diyos sa inyong kumpanya. Kaya inaalagaan mo yung values mo na tinuturo sa iyo ng Diyos. Lumalakad ka sa straight na daan. Kaya lang, isang araw, lumiko ka. Kinagat mo yung transaction na hindi naman ayon sa kalooban ng Diyos at sa purpose niya para sa iyo. So, anong consequence nito? Pwedeng nawalan ka ng trabaho, pwedeng hindi ka na-promote, tapos nagkaroon ka din ng dissatisfaction sa trabaho mo. Bakit? Dahil hindi mo nagagawa ang purpose ng Diyos para sa iyo. At sa halip, napahama ka pa. Tapos, halimbawa naman sa relasyon, nananatili ka sa straight path, honest ka, faithful ka, committed ka sa iyong asawa. Pero, kapag lumiko ka sa kanan o sa kaliwa, nagkaroon ka ng dishonesty sa iyong partner sa buhay, o kaya ini-ignore mo siya, o pinapabayaan mo na ang iyong asawa, lumiliko ka palayo sa tamang daan. Yung consequence nito, maaaring mahirapan na muling magtiwala sa iyo ang iyong asawa o mabuo muli ang inyong relasyon. At ang masakit nito ay hindi mo mararanasan yung kapangyarihan ng Diyos na gamitin kayong mag-asawa sa kanyang kaharian. Sa halip na nagiging victorious ka sa araw-araw, palapit ka ng palapit sa destinasyon mong tagumpay, ay naliligaw ka pa at mas lalo kang nahihirapang hanapin ang daan pabalik. Tapos, ito ang isang halimbawa pa. Kung meron kang goals patungkol sa iyong pag-aaral, binibigay mo yung best mo sa Diyos sa iyong pag-aaral, kaya lang, lumiko ka, nasobrahan ka sa mga activities ng inyong mga kaibigan na hindi naman kalooban ng Diyos. Narealize ko na maaari mo itong ikapahamak. Maaring mawalan ka ng scholarship, maaring maapektuhan ng career opportunities na gusto mo, o kaya naman maaring meron kang financial goals at syempre dumadaan ka sa straight path. Sinisikap mong maging responsible sa paggasta ng pera. Nagiging responsible ka din sa pag-iipon at pag-i-invest. Kaya lang, isang araw ay lumiko ka ng daan kahit alam mong mali. Nagkaroon ka ng maraming utang. Nagkaroon ka ng maling investment. Nagkaroon ka ng maling habits. Kaya ang consequence nito, sa halip na makarating ka sa goals mo financially, ay nag-negative ka pa.
Tapos, lagi kang stress dahil hanap ng paraan para makabayad sa utang. At dahil dito, habang tumatagal, ay lalo kang napapalayo sa Diyos. Nawalan ka na ng time sa Diyos sa pinapagawa niya sa iyo. O kaya naman, meron kang spiritual goals. Gustong-gusto mong lumalim ang relasyon mo sa Diyos. Gustong-gusto mong maging close kayo. Nananatili ka sa straight path. Kaya lang, isang araw, lumiko ka ng daan. Naging busy ka sa iba't ibang bagay na naging resulta ng emptiness at disconnection mo sa Diyos. Dahil dito, yung goal mo, lalong lumayo tuloy at lalong nahirapan ka hanapin pabalik yung tuwid na daan. Kasi tuluyan ka nang naligaw sa iba't ibang sanga ng maling daan. Kaya nga kaibigan, importante na mag-submit tayo sa Diyos, na ipagkatiwala natin yung mga plano natin sa Kanya. Iaayon natin ito sa Kanyang purpose para manatili tayo sa isang matuwid na daan at hindi natin maranasan yung consequence ng kasalanan. Narealize ko na simple lang ang buhay ng isang Kristiyano. Dalawa lang lagi ang pagpipilian niya, tama o mali. Kapag kalooban ng Diyos ang gagawin mo, ito ay tama at nasa tuwid na daan ka. Kapag naman hindi kalooban ng Diyos ang gagawin mo ay mali ito, ibig sabihin, aalis ka sa tuwid na daan, kaya maliligaw ka. At pag naligaw ka ay mapapahamak ka. Now, paano kung naligaw ka? Kaya bang ayusin ng Diyos ang buhay mo? Yes. Walang imposible sa Diyos. Purihin ng Diyos. Kaya nga, kung nagkamali ka o lumiko ka ng daan, kaibigan, ay hindi pa huli ang lahat. Simulan mo ngayong gumawa ng tamang plano at kapag gagawa ka ng plano, ay siguraduhin mo na yan ay naaayon sa kalooban at purpose ng Diyos para sa buhay mo. Plan in line with God's purpose. Sabi sa mga Kawikaan 16:4, ginawa ng Panginoon ang bawat bagay ukol sa layunin nito. Pati ang masamang tao, ukol sa araw ng gulo. Ang sabi dito ay sa lahat ng bagay ay mayroong layunin ang Diyos. Merong purpose. Kung ikaw ay nakipag-isa na sa Panginoong Yesus, kaya lang on the way, nadapa ka at naligaw, kayang ayusin yan ng Diyos. Kung magsisimula ka ng bumalik sa tuwid na daan, ang ibig sabihin, meron kang gagawin. Ang ibig sabihin, hindi mo pwedeng sabihin, tulungan mo ako Lord, pero yung landas mo, palayo pa rin sa Kanya. Wala ka pa rin doon sa tuwid na daan. Hindi mo siya hinahanap. Hindi mo siya minamahal. Hindi siya ang priority mo. Hindi siya ang sinusunod mo. Then, hindi niya magagawa yung mga gandang layunin niya para sa'yo. In fact, sabi sa talata, ay ikaw ay masasangkot sa araw ng gulo kung hindi ka magpapasailalim sa Kanya. Pero sa kabaliktaran, kung ikaw ay nagpapasailalim sa Diyos, ay kaya niyang ayusin ang mga bagay para sa ikabubuti mo. Halimbawa, kung ang hinihingi ng Diyos sa iyo ay 10, tapos ang kaya mo lang ibigay sa Kanya ay 6, alam mong gagawin ng Diyos? Siya ang magpupuno ng 4, isusupply niya para maging 10. Kung ang kaya mo lang ibigay ay 5, ibibigay sa iyo ng Diyos ang 5 pa para makumpleto ang 10. Ito yung sinasabi sa Romans 8:28. Sabi dito, at nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila na mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. Pansinin natin na hindi sinabi dyan na ang lahat ng bagay ay mabuti. At hindi din sinabi dyan na ang lahat ng bagay ay kagagawan ng Diyos. Hindi. Pero tingnan mo, ang sabi dyan ay hindi na bale kung mabuti o masama ang nangyari. Hindi na bale kung yan ay resulta ng mga mali mong choices sa buhay. Hindi na bale kung gaano kaliit lang yung maihahandog mo sa Diyos. Pero kung umiibig ka sa Kanya, nagmamahal ka sa Kanya, at ikaw ay nakipag-isa na sa Panginoong Yesus, ang sabi dyan, tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. Kung isa ka doon sa tinawag ng Panginoong Yesus, ang ibig sabihin, nanampalataya ka sa Panginoon, tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas, minamahal mo siya, sinusunod at tinutupad mo ang layunin niya para sa iyo, ay magkamali ka man. Kung bumagsak ka man, kung madapa ka man, ay gagawa siya sa lahat ng bagay, mabuti man o masama, para sa ikabubuti mo. Alam natin, si Pedro ay nagkamali at nadapa. Lumiko siya sa landas nung ipinagkanulo niya ang Panginoong Yesus. Pero, hindi ito naging dahilan para hindi gamitin ng Diyos ang pagkakamali na ito para sa ikabubuti. Naniniwala ako na isa sa purpose ng Diyos sa nangyaring pagkakamali ni Pedro ay para ipaalam sa atin na siya
ay punong-puno ng habag at biyaya. Kaya kaibigan, kung pakiramdam mo parang hindi ka natatanggapin ng Diyos dahil sa mga nagawa mong kasalanan, ay gusto niyang ipaalam sa iyo, kaibigan, ngayon na nagbibigay siya ng chances sa mga taong nagmamahal sa Kanya. Ang laking kaluwagan sa dibdib na makita natin na pinatawad ng Panginoong Hesus si Pedro. At muli niya itong ginamit. Kaya nga makakaasa ka na kung ginawa niya ito kay Pedro, ay patatawarin, lilinisin at gagamitin ka din ng Panginoong Hesus para sa Kanyang kaharian. Kaibigan, simulan mo lumapit sa Diyos. Ipagkatiwala mo sa Kanya ang iyong mga plano at itutuwid niya ang iyong landas upang ikaw ay magtagumpay. Sabi ni Greg Laurie, God's plans for you are better than any plans you have for yourself. So don't be afraid of God's will, even if it's different from yours. So paano natin i-aalay ng ating plano sa Diyos? Ano mga practical na application nito? Magbibigay lang ako ng ilan dahil wala tayong time. Una, pagdating sa pamilya, siguraduhin mo na nabibigay mo ang lahat ng pangangailangan ng iyong pamilya. Kahit gaano kaganda yung ino-offer sa iyong trabaho, kahit gaano kaganda sa tingin mo yung ministry na yan, pero kung hindi mo mabibigay ang pangangailangan ng iyong pamilya, ay kailangan mong mag-isip ng maraming beses. Sabi sa 1 Timothy 5:8, ang sinumang hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa mga kabilang sa kanyang pamilya, ay tumalikod na sa pananampalataya at mas masama pa kaysa sa isang di mananampalataya. Grabe! Sabi dito, kung ikaw ay hindi mo binibigay ang pangangailangan ng iyong pamilya, tapos busy-busy ka sa ministry o sa iyong hobbies o sports o iba pang gawain, tapos sinasabi mo, tagasunod ka ng Panginoong Hesus, ay ang sabi dyan, ay mas masahol ka pa sa hindi mananampalataya. Parang sinasabi dito na sana hindi mo na lang sinabi na mananampalataya ka, kasi mas mabuti pa yung mga hindi mananampalataya pero nabibigay niya ang pangangailangan ng kanyang pamilya. At mas mabuti pa rin sa iyo ang isang hindi mananampalataya na pinabayaan din ng pamilya. Bakit? Kasi siya, hindi mo siya maaasahan na kalingain ng kanyang pamilya. Kasi nga, hindi naman niya kilala ang Panginoong Hesus. Pero ikaw, na nagsasabi na mananampalataya ka, ay inaasahan sa iyo ng Diyos na mas pahahalagahan mo na ibigay ang pangangailangan ng iyong pamilya kaysa sa ano pa mang bagay. Pangalawa, sisiguraduhin mo yung plano mo ay hindi magiging hadlang sa pagpapalago mo ng relasyon mo sa Diyos. Kung ang bagay na yan ay kukuha ng iyong oras na binibigay mo para sa iyong personal na pagsamba sa Diyos araw-araw at sa iyong pakikipag-usap sa Kanya sa pamagitan ng pagbabasa ng Kanyang salita, ay maaari mong itigil ito agad. O kaya, yung plano na yan ay nahahadlangan ang iyong pagsamba paglinggo kasama ang mga kapatiran, o kaya hindi ka na nakaka-attend ng iyong D-group, ay hindi yan matalinong desisyon. Bakit? Dahil hindi yan naka-align sa purpose ng Diyos para sa buhay mo. Tandaan mo ito. Hindi ka bibigyan ng Diyos ng plano na kukuha ng time mo sa Kanya. Kaibigan, kailangan mo at kailangan ko at kailangan nating lahat ang Panginoong Hesus. Kaya huwag mong hayaan na ang isang trabaho, ang isang gawain ay maging hadlang para lumago ang iyong intimacy sa Kanya. Kahit anong bagay pa ang plano mong gawin, pero kung yan ang kukuha ng time mo para sa Diyos, ay hindi yan wise decision. Pangatlo, huwag mong hayaan na meron kang responsibilidad na hindi tinapos. Halimbawa, huwag kang lilipat ng bahay o tataka sa isang obligasyon o utang nang hindi mo ito nababayaran. Bakit? Kasi hindi ito wise, hindi ito godly plan. Kung ikaw ay anak ng Diyos, ay kailangan mo magkaroon ng integrity. Siguraduhin mo na ginagawan mo ng plano ang pagbabayad sa mga obligasyon mo at hindi mo ito tinatakasan. Hindi lang ito applicable sa pera, kung hindi sa lahat ng area ng buhay natin. Halimbawa, kung ikaw ay lilipat ng trabaho, ay sisiguraduhin mo na maayos ang iyong pag-turnover sa company at ang iyong employer ay alam kung saan ka makukontak para kung meron silang tanong o meron silang kailangan sa iyo, ay maibibigay mo ito sa kanila. Ang point ay kung meron kang responsibility na kailangan tuparin, ay siguraduhin mo na hindi mo ito iniiwanan. Pang-apat, ay tanggalin mo na agad yung mga choices na obvious naman na kasalanan o illegal activities. Tandaan mo ito.
Hindi ka bibigyan ng Diyos ng ministry ng pagnanakaw sa iyong kumpanya o sa ibang tao. Tama ba? Hindi ka bibigyan ng ministry ng panloloko. Hindi ka rin niya bibigyan ng ministry ng pangangalunya. Hindi din sasabihin ng Diyos na iwanan mo o pabayaan mo na ang iyong asawa kasi pabigat siya sa ministry mo. Kaibigan, alalahanin mo na nangako ka sa Diyos na mamahalin mo ang iyong asawa habang buhay kahit anong mangyari. Kung sa tingin mo nalilimitahan ang ministry mo dahil sa iyong asawa, ay ang liit ng tingin mo sa Diyos, ang liit ng pagkakilala mo sa Kanya at hindi mo siya naririnig. Tandaan mo ito, kaibigan. Kaya niyang gawin ang lahat para sa Kanyang kaharian. Kaya huwag kang matakot na sumunod sa Kanya. Huwag mo ding isipin na nakasalalay sa iyo ang ministry ng Diyos na kapag wala ka na, ay wala nang maliligtas. Mali, kaibigan. Kaya ng Diyos gumamit ng ibang mananampalataya na kagaya mo para sa Kanyang kaharian. Sabi ni Francis Chan, God will ensure my success in accordance with His plan, not mine. Paano nga ba tayo bubuo ng planong maghahatid sa atin sa tagumpay? Number 1, plan in line with God's purpose. And then number 2, rely on God in your planning. Matapos mong i-align ang iyong plano sa purpose at kalooban ng Diyos, and then ipagkatiwala mo naman ito sa Kanya o i-commit mo na ito sa Kanya. Sabi sa Kawikaan 16:3, ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Sabi dito, ay ipagkatiwala mo sa Panginoon ang iyong mga gagawin. Kakausapin mo siya, sasabihin mo sa Kanya, Lord, hindi ko po kaya magdesisyon ng tama kung hindi niyo po ako tutulungan. Sabihin niyo po sa akin ang direksyon niyo patungkol sa bagay na ito at susunod ako sa inyo. Kaibigan, kailan ka huling nanalangin at tinanong ang Diyos kung anong direksyon niya para sa buhay mo? Kung gusto mong magtagumpay sa lahat ng area ng buhay mo, ay kailangan mong ipagkatiwala sa Kanya ang lahat ng iyong gagawin. Rely on God in your planning. Sabi sa Kawikaan 19:2, kapag ikaw naman ay pabigla-bigla, madali kang magkakasala. Na-realize ko na kung ikaw ay pabigla-bigla sa pagdidesisyon, ikaw ay mapapahamak. Halimbawa, sabi sa'yo, last day na, kunin mo na ito. Ikaw naman, sa pagmamadali mo, ang dami mong in-order. Tapos bandang huli, na-realize mo, hindi naman pala kailangan. Kaya nga kung hindi ka nananalangin sa Diyos upang hingi ng desisyon at gabay sa Kanya, ay magkakamali ka. Pero kung bibigyan mo lang talaga ng panahon ang pananalangin bago ka magdesisyon, ay makikita mo na minsan sasabihin ng Diyos sa iyo, anak, hindi tama motivation mo sa iyong puso. Puno ka ng pride at gusto mo lang magpa-impress sa ibang tao. Hindi yan ang tamang desisyon. Na-realize ko na pabilis ng pabilis ang mga bagay-bagay na nangyayari sa ating mundo ngayon dahil sa advancement ng technology. At ang mga tao tuloy, ayaw na mag-antay, gustong magdesisyon agad. Kaya nga, totoo yung kasabihan na no prayer, no power. Little prayer, little power. Much prayer, much power. Parang sinasabi sa atin dito na ang power sa buhay natin ay nakasalalay sa ating prayer life. Kung wala tayong time sa Diyos, palagi na lang tayong nagmamadali, ay hindi talaga tayo totoong nakikipag-usap sa Kanya. At magdudulot ito ng panghihina at pagiging anemic natin. Hindi ka makakapag-desisyon ng tama at wala kang power na sundin ang Diyos sa iyong buhay. Sabi sa mga Kawikaan 21:5, ang mabuting pagbabalak ay pinapakinabangan, ngunit ang dalos-dalos na paggawa ay walang kahihinatnan. Narealize ko na ang mga kamalian na nagawa ko ay dala ng kawalan ng panalangin at pagkonsulta sa Diyos. Kaya nga, kung mananalangin tayo, ay sisiguraduhin natin na yung hinihingi natin sa Diyos ay susundin natin. Hihingi tayo ng power sa Kanya na sundin ang lahat ng ipapagawa Niya. Ipagkakatiwala natin ang ating gagawin na pagsunod sa Kanya. Kaibigan, tandaan mo ito. Hindi natin hihilingin na gawin ng Diyos ang isang bagay na dapat tayo naman ang gumagawa. Halimbawa, sasabihin mo, Lord, sana po ay magtuloy-tuloy na po ako maka-attend ng D-group. Na-realize ko pag hindi tama ang motibo, ay ito ang klase ng panalangin ng isang tao para ibigay sa Diyos ang responsibilidad na ilagay sa kalendaryo ang date ng meeting, linisin ng Diyos ang lahat ng schedule niya, bigyan siya ng sipag, at kapag tinanong mo siya kung bakit hindi niya ginagawa ang isang bagay,
sasabihin niya na pinagpe-pray ko naman na magawa ko ito. Kaya lang, hindi ko magawa, baka hindi will ni Lord. Kaibigan, huwag mo ipanalangin ng isang bagay na dapat ginagawa mo na. Ikaw ang mag-block ng schedule mo. Ikaw ang magsigurado na may load ang iyong cellphone. Ikaw ang magsigurado na nagawa mo na ang mga tungkulin mo sa bahay o kung saan man yan in advance para hindi ka magkaroon ng conflict sa iyong D-group meeting. O kahit anong gawain pa ang pinapagawa sa iyo ng Diyos. Kaibigan, ito ay choice na pipiliin mo at hindi ang Diyos ang gagawa ng choices para sa buhay mo. Sasabihin niya sa iyo ang kalooban niya at tutulungan ka niya kapag nakita niya ang iyong paghakbang ng pagsunod. Pero ikaw ang mamimili kung gagawin mo ito o hindi. Hindi din ako mananalangin na i-bless ng Diyos ang aking marriage. Tapos, hindi ko naman minamahal at pinapahalaga ng aking asawa. Hindi ko siya binibigyan ng time. Hindi ko siya dinidisciple. Kasi kung gusto kong pagpalain ng Diyos ang aming marriage, ay dapat ginagawa ko na yung mga dapat kong ginagawa at hindi magiging excuse yung prayer para sa bandang huli. Ang sisisihin ko ay ang Diyos. Lord, bakit ganito ang nangyari sa amin Pinapanalangin ko naman na pagpalain mo ang aming marriage. At ang masakit pa, minsan sasabihin natin, nagwo-worship naman ako pag linggo, bakit ganon? Hindi ka naman pala totoo, Lord. Kaibigan, hindi ako mananalangin na lumago ang pagmamahal ng mga anak ko sa Diyos kung passive lang akong tatay. Wala akong pakialam sa kanila. Hindi nila nakikita ang aking pagmamahal at hindi ko sila dinidisciple. At hindi din ako nagiging mabuting halimbawa para sa kanila. Hindi ko ipapanalangin na magkaroon tayo ng fund sa ating WOTG online ministry. Kung ako mismo hindi nagbibigay, hindi ko ipapanalangin na maging successful ang aking trabaho kung hindi ako willing na magtrabaho ng buong lakas at hindi ako willing paunlarin ang aking sariling skill. Na-realize ko na mali ang prayer ko na pagpalain ng Diyos ang aming business kung hindi naman ako willing na bigyan ng time na paunlarin yung aming operation. Kailangan ko magsipag at magsikap na magtrabaho at paunlarin palalo yung aking skill. Hindi ko pwedeng ipanalangin sa Diyos na bigyan ako ng good health pero pariwara ako sa pagkain at hindi ako nag-exercise. Kasi kahit araw-araw ako manalangin, nabigyan ako ng kalusugan ng Diyos pero hindi ko naman pinipili ang tamang diet. Hindi ako nag-exercise at hindi ako nagpipigil sa pagkain. Ay, baliwala yung aking panalangin. Hindi ako mananalangin ng wisdom kung hindi naman ako nagbabasa ng Bible at umaattend ng aking D-group para matuto sa aking D-group leader. Hindi ako mananalangin na magkaroon ako ng positive impact o influence sa iba para makakilala sila sa Diyos kung iniiwasan ko namang makihalubilo at magbahagi ng mabuting balita. Hindi ako mananalangin na magkaroon ako ng spiritual growth kung hindi naman ako committed na mag-aral ng salita ng Diyos at magbabad sa presensya niya. Hindi ko ipapanalangin na lumago ang intimacy nating mga kapatiran sa Diyos kung ako mismo hindi ako nakikipag-usap sa Diyos. Kaibigan, kung mananalangin ka, ay manalangin ka na nasa isip mo ang pagsunod. Kapag ginagawa mo ito, ay pinapakita mo sa Diyos ang iyong pagtitiwala na tutulungan ka niya habang ikaw ay sumusunod. Rely on God in your planning. Ang ibig sabihin ay mag-commit ka ng iyong sarili sa Diyos. Ang pagbibigay mo ng commitment ay pagpapakita mo sa Diyos na ipinagkakatiwala mo na ang buong buhay mo sa Kanya. May nagsabi, Christianity without commitment is always Christianity without Christ. Ang commitment ay isang mindset na tatanggi na mag-compromise sa relasyon niya sa Panginoong Yesus. Ang pag-commit ng sarili ay isang mindset na nangangako sa Diyos na gagawin niya ang ipapagawa sa Kanya ng Diyos. Kapag nag-commit tayo, ay sinasabi natin sa Diyos na walang atrasan ito, Lord, hanggang dulo. Kapag nag-commit ka, ay tatayuan mo ang iyong values. Aalagaan mo ang iyong honesty at integrity. Hindi mo ikokompromiso ang iyong ethics. Hindi ka aayon sa sanlibutan. Sisiguraduhin mo din na magtitiwala ka sa Diyos sa mga imposibleng sitwasyon. Kapag nag-commit ka, ay nakikita mo ang sarili mo. Nagagamitin ng Diyos sa paggawa ng alagad at iba pang gawain. Nakikita mo na ito. Habang nagko-commit ka sa Diyos, alam mo na yung responsibility na kasunod. Na-realize ko na ang commitment ay isang mabuting bagay
na nagbubunga ng maraming pagpapala ng Diyos. Na-realize ko na kung meron kang commitment, magkakaroon ka ng peace at contentment. Magkakaroon ka ng wisdom, integrity at success. Magbubunga din ito ng malapit na relasyon sa Diyos. Respect ng ibang tao. Nagbubunga din ng mga kaluluwang naliligtas. Nagbubunga din ang commitment ng pagpaparangal sa Diyos na magtataas din naman sa iyo pagdating ng panahon. May kinuwento si Billy Sunday patungkol sa isang mayaman na negosyante na nagsasabi na siya ay isang Kristiyano. Kaya lang, kinailangan niyang manatili ng ilang buwan na kasama yung mga nagpuputol na mga malalaking puno. Kilala ang mga taong ito na mga walang kinikilalang Diyos at may mga gaspang na pag-uugali, lalo na sa mga espiritual na bagay. Alam mo, pagkatapos ng ilang buwan, ay tinanong itong mayaman ng kanyang kaibigan kung anong ginawa sa kanya ng mga mamumutol ng punong kahoy nung nalaman nilang Christian siya. Alam mo, sabi nung mayaman na nagmamalaki pa na wala silang ginawa sa akin. Bakit? Kasi hindi nila nalaman. Grabe! Kaibigan, sino nakakaalam sa opisina nyo o kamag-anak o sa compound nyo na ikaw ay Kristiyano? Nakikita ba ito sa buhay mo? Na-realize ko, kabaliktaran ito ng isang naglalakbay na nag-check-in sa isang hotel. Umupo muna siya sa lobby dahil meron siyang kailangan tapusin. Kaya lang sa lobby, naroon din yung mga lalaking nagmimina ng ginto na nag-iinuman at nagbabatuhan ng mura sa bawat isa at sinisiraan ng Panginoong Yesus. Alam mo, nag-isip yung lalaki kung aalis na lang ba siya o kakausapin niya ang mga lalaking lasing. Alam mo, ang ginawa niya ay tumayo at nilapitan yung mga lalaki sa kabilang table. At sabi niya, mga kaibigan, yung pangalan ng Panginoong Yesus na sinasama nyo sa inyong pagmumura ay siya yung aking Diyos. Ako ay nasasaktan sa tuwing minamaliit nyo siya. Kung pwede, ay kung magmumura kayo, ay huwag nyo na isama ang pangalan ng aking Panginoong Yesus. Alam mo, na-shock yung mga lalaki at nakita ang sinseridad niya. At sila ay nagsabi na titigil na nila ang pagmumura. Kaibigan, alam ba ng mga taong nakapaligid sa iyo na ikaw ay Kristiyano? Kung hindi nila alam, paano ito nangyari? Maaari kayang kinakahiya mo ang Panginoong Yesus? Kaibigan, tinawag ka ng Diyos upang maging witness para sa kanyang kaharian. Kaya kahit alam mong mahirap, ay sasama mo sa iyong plano ang pagpapaunlad ng iyong pagbabahagi ng kaligtasan sa iba. Rely on God in your planning. Paano nga ba tayo bubuo ng plano maghahatid sa atin sa tagumpay? Number 1, plan in line with God's purpose. Number 2, rely on God in your planning. And lastly, number 3, yield to God's redirection. Magpapasailalim ka na sumunod sa mga bagong direksyon na sinasabi ng Diyos para sa iyo. Ang pagpapasailalim sa Diyos ay mahirap gawin, lalo na kung sanay na tayo at nahiya sa isang kalagayan. Halimbawa, meron na tayong magandang career, magandang bahay, mga kaibigan, magandang security, magandang eskwelahan, at komportable ka na dito sa iyong kalagayan. Kaya lang, ito yung problema. Maring sinasabi sa iyo ng Diyos na lumipat ka ng ibang bahay. O kaya, kailangan mo lumipat ng ibang trabaho. Bagamat mas maliit ang sweldo dito, kasi sa kasalukuyan mong trabaho ay napipilitan kang mag-compromise ng iyong mga values at pinapaniwalaan. Or maaaring merong sinasabi ang Diyos sa iyo na bumaba ka sa kasalukuyang posisyon mo sa ministry o umakyat ka sa mas mataas na posisyon. At iniisip mo na ang hirap magbago ng role kasi nasanay ka na sa mga task na ginagampanan mo. O minsan sinasabi sa iyo ng Diyos na i-give up mo na, matagal mo ng ambisyon dahil merong binubuksan na bagong opportunities ang Diyos para sa iyo, para maggamit ka niya sa area na ito. O kaya naman, may relationship na gustong ipatigil sa iyo ang Diyos. Kaya lang, ito na yung naging comfort zone mo at security. Kahit na nga ang relasyon na yan ay hindi kalooban ng Diyos. At na-realize ko na ang unang reaksyon natin sa mga ganitong sitwasyon ay i-reject ang redirection ng Diyos. Iniisip natin na hindi ito galing sa Diyos kasi bakit naman niya tayo tatanggalin sa isang komportableng kalagayan? Sanay na tayo dito. Kaibigan, may pagkakataon na gusto kang alisin ng Diyos sa iyong komportableng kalagayan dahil
nasobrahan na tayo sa comfort, na hindi na tayo willing maggugol ng panahon at lakas sa ministry ng Diyos. Narealize ko na ang Diyos ay may karapatang ilipat tayo o ilagay sa isang lugar o direksyon na mapagdidesisyonan niya. Alalahanin natin na siya ang Diyos at hindi tayo. Siya ang nakakaalam na mas makakabuti sa atin at hindi tayo. Hindi nga natin alam kung ano mangyayari bukas. Tama ba? Sabi sa Santiago 4:13-15, makinig kayo sa akin. Kayong nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at ganoong bayan at 1 taon kaming mananatili roon. Mangangalakal kami at kikita ng malaki. Hindi nga ninyo alam kung anong mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo'y parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawala. Sa halip, sabihin ninyo, kung loloobin ng Panginoon, mabubuhay pa kami at gagawin namin ito o iyon. Kaibigan, willing ka bang mabuhay sa ilalim ng direksyon ng Diyos? Ang ibig sabihin ay hindi mo ipagpipilitan na ang plano mo ang masunod, kung hindi sasang-ayunan mo kung ano lang ang loloobin ng Diyos para sa iyong buhay. Kasi hindi mo naman alam kung matutupad mo ang mga loobin mo o plano dahil hindi mo alam kung bukas ay buhay ka pa. Kaya nga ang pinakamagandang mindset ay magpaplano ka ng mabuti. Pero handa kang baguhin ito sa oras na hindi umayon sa loloobin ng Diyos. Kaya nga kaibigan, luwagan mo yung pagkahawak mo sa iyong plano para kapag nag-decide ang Diyos na baguhin ito, ay hindi ito magiging traumatic para sa iyo. Huwag mong masyadong higpitan ng kapit mo sa iyong plano para kapag hindi ito pinayagan ng Diyos, ay hindi masyadong masakit. Madali lang ibigay, madali lang isurrender. Pero ito naman yung maganda. Mas magiging exciting ang journey mo sa Diyos kung meron siyang binago sa plano mo. Bakit? Dahil meron siyang nakitang mas maganda pa kaysa sa plano mo ngayon. Kaya gusto kanya ma-detour o lumipat ng ibang daan. Naalala ko kapag ginagamit namin ang Waze sa sasakyan. Alam na namin kung saan niya kami gustong padaanin. Kaya lang minsan, bigla siya magbabago ng direksyon. Sasabihin niya, found a better route. Nakakainis kasi okay na yung dinadaanan namin. Tapos papapasukin niya pa kami sa mga liblib na kalsada na hindi ko naman alam. Pero na-realize ko na kapag sinunod ko ito, ay mas better talaga dahil nakakaiwas kami sa traffic. At yun yung exciting part kapag may redirection ang Diyos sa buhay natin. Pwede nating asahan na ang magiging resulta nito ay matutupad mo ang magandang plano niya sa buhay mo. Now, kung pagpipilitan mo ang iyong plano at hindi ka susunod, ay mamimiss mo ang inihanda niya para sa iyo. Kaya kaibigan, huwag ka magtampo sa Diyos kung meron siyang kinuha, binago, o pinalipat sa buhay mo. Magtiwala ka sa Kanya. Yield to God's redirection. Si Joseph, ang daming beses na redirect ang buhay. Hindi naman agad siya naging leader ng Egypt. Marami din siyang plano sa buhay, kaya lang nagkaroon ng detour. Tinapon siya sa balon, binenta at naging alipin sa bahay ni Potiphar. Kaya lang, ay meron palang purpose kung bakit siya napunta sa bahay ni Potiphar. Ito ay upang matutunan niya ang pag-manage ng isang sambahayan simula sa pananalapi, pagsasaayos ng mga negosyo ni Potiphar at pag-manage sa mga kapwa alipin at iba pa. Imaginein mo na kung naging mataas na pinuno agad siya ng Egypt, ay hindi niya alam kung ano ang gagawin. Tapos, naredirect na naman siya kasi nakulong siya at dito naman niya naranasan na mag-manage ng mga prisyonero. Ang purpose ay dagdagan ulit ang kanyang skill at para makilala niya sa kulungan ng isang tao na magiging daan para makilala niya ang Pharaoh na mag-aangat naman ng kanyang posisyon. After 13 years ng redirection ng Diyos ay naging mataas na pinuno si Joseph sa Egypt. Na-realize ko na ang lahat ng pinagdaanan ni Joseph ay may purpose. Ang plano ng Diyos kay Joseph ay tama lahat sa schedule. Hindi maaga, hindi late. Matapos niyang mapasahan ang mga training sa kanya, ay ipinagkatiwala na ng Diyos sa kanya ang pamumuno sa Egypt.
Alam na ng Diyos na natuto na si Joseph na magtiwala, natutunan ang hard work at pagpapakumbaba. Kaya't nung binuksan niya ang opportunity kay Joseph, ako, ready na ito sa blessing. Kaya kaibigan, pag-isipan mo sa kasalukuyang sitwasyon mo, ay ano ang redirection na ginawa ng Diyos at ano ang purpose nito para sa iyo. Ano ang maaaring tinuturo ng Diyos sa iyo upang ihanda ka sa mas malaking responsibilidad. Sabi ni Charles Stanley na ang mga desires natin ay ilagay lang natin sa neutral position. Kumbaga sa kambyo ng sasakyan, nasa gitna ka lang at nag-aantay ka kung saan gear ka papasok. Primera ba o segunda? Bakit? Para kahit ano ang loobin ng Diyos sa buhay mo, ay matanggap mo ito ng may pagtitiwala. Yield to God's redirection. Kaibigan, meron ka bang bagay na sobrang gustong-gusto mo to the point na hindi ka na open na sabihin ng Diyos sa'yo na no. Huwag yan anak, hindi pwede. At kapag sinabi ng Diyos na no, ay nagtatampo ka na sa Kanya. Kaya kaibigan, tanungin mo ang iyong sarili. Ano yung motivation mo? Bakit yung opportunity na yan ay gustong-gusto mo at ayaw mo bitawan at ipagkatiwala sa Diyos? Kaibigan, huwag mo ipagpilitan ng isang plano na hindi naman kalooban ng Diyos. Kasi ang redirection ng Diyos ay isang paraan para maingatan ka niya. Kaya tandaan mo ito, kapag may plano ka na hinihiling sa Diyos, tandaan mo itong guidelines for praying. If the request is wrong, God says no. If the timing is wrong, God says slow. If you are wrong, God says grow. But if the request is right, the timing is right, and you are right, God says go. Kaibigan, kung hindi dumating ang pinapanalangin mong bagay, ay pwedeng una, mali ang bagay na ito at mapapahama ka lang. Kaya binigyan ka ng sagot ng no at redirection ng Diyos. Pangalawa, maaaring mali naman ang puso mo o motivation mo kung bakit hinihiling ang isang bagay. Kaya binigyan ka niya ng sagot na grow. At redirection na kung saan ikaw ay sasanayin na lumago sa trust, patience, endurance, humility, service, integrity, at marami pang iba gaya ni Joseph. Kaya kaibigan, kailangan mong matutong ipaubaya sa Diyos ang iyong desisyon. Dahil hindi naman niya ipagkakait sa iyo ang isang bagay kung tama ito para sa iyo, tama din ang puso mo, at tama din ang timing. May isang atheist na dahil nga sa hindi siya naniniwala sa Diyos, ay gusto niyang iwanan yung kanyang farm sa Diablo. Nakalagay ito sa kanyang last will. Kaya nung namatay siya, hindi malaman nung legal system ng bayan na yon kung paano nila i-execute yung kanyang last will. Hanggang sa bandang huli, napagdesisyonan na lang ng korte na ang pinakamagandang gagawin nila ay yung wala silang gagawin. Ang ibig sabihin ay para matupad ang kahilingan ng magsasaka na atheist, ay hahayaan na lang nila na lumago ang mga damo sa kanyang farm. Hahayaan na lang nilang masira ang lahat ng tanim at hindi nila ito aalagaan. Tapos, ganun din ang gagawin nila sa bahay at kamalig nung magsasaka. Hindi nila ito i-maintain, i-repair at hindi lilinisin o pipinturahan man. Hahayaan nila na ang anay ay kainin ito. Hahayaan nila na kalawangin yung mga bakal na parte ng bahay. Na-realize ko na ang pinakamabisang paraan para mahawakan ng Diablo ang buhay ng isang tao ay paniwalain niya ito na okay lang na walang gawing plano sa buhay. Huwag ka na kumilos, okay lang yan. Paniwalain na okay ka na, okay na yung sitwasyon mo. Huwag ka na magsumikap na mag-improve. Huwag ka na sumikap na lumago sa iyong relasyon sa Diyos. Okay na yan. Yun yung plano ng Diablo sa iyo. Yun yung kanyang gustong-gustong panlaban sa iyo. Paniwalain na okay lang na huwag kang magplano patungkol sa paglapit sa Diyos at sa halip wala kang gagawin patungkol sa iyong spiritual na buhay. Ni hindi mo aalamin ang purpose ng Diyos at walang desire na tuparin ito sa iyong buhay. Ang pinakamainam na paraan ng Diablo para sa kanya, para sirain ng pangarap at potensyal na binigay ng Diyos sa iyo, ay kumbinsihin ka na huwag pag-aksayahan ng panahon ang Bible study, worship service, at pagbo-volunteer na maglingkod. Relax lang, walang dapat ipag-alala. Huwag ka magmadali dahil andyan naman ang mga pastor at D-group leaders. Sila ang bahalang kumilos. Ikaw, relax ka lang. Hindi yan ang panawagan sa'yo.
Kaibigan, kasinungalingan lahat yan. Kaibigan, kapag wala kang pinaplano para makabahagi sa malawakang pagkilos ng Diyos sa pagliligtas ng mga naliligaw, ay hindi ka makakarating sa destinasyon na gusto niyang papuntahan mo. The moment na hindi ka kumilos, ay pabagsak ka na ng pabagsak at palayo ka na ng palayo sa Diyos. Bakit? Kasi mayroong batas na tinatawag na thermodynamics. Ang prinsipyo na ito ay nagsasabi na yung physical world natin ay kusang mabubulok at ang direksyon ng kahit anong bagay ay pababa at hindi paakyat. Ang ibig sabihin, lahat ng bagay na hahayaan mo lang ay pababa ng pababa ang kalidad at hindi ito pabuti ng pabuti. Nagtataka ka ba kung bakit ang isang magandang hardin kapag iniwanan mo yan ay bumilang ka lang ng ilang buwan at yan ay matatabunan ng mga damo at hindi mo na ma-appreciate yung dati niyang ganda. Isa pa, ang isang bahay kapag iniwanan mo, kahit wala kang ginagawa sa kanya, kusa siyang masisira, madudumihan, mabubulok, aanayin. Kasi yan lang law of thermodynamics. Yung physical na katawan din natin habang tumatagal, hindi naman bumabata o hindi tumatanda. At kung nung bata ka, healthy ka, wala kang nararamdamang sakit, pero habang tumatanda ka na, dumadami na din ang sakit mo sa katawan. Ang banat na balat natin dati ay ngayon kumukulubot na. Ganon din naman sa ating spiritual na kalagayan. Dahil namanan natin kay Adam at Eve yung sinful nature, natural lang sa atin na lumayo sa Diyos. At habang patagal ng patagal, palayo tayo ng palayo sa Kanya. Kaya kung wala kang gagawin, ay mas lalong titigas ang puso mo sa Diyos. Hindi mangyayari na isang araw ay biglang mahal na mahal mo na ang Diyos kahit wala kang ginagawa. So anong gagawin natin? Para hindi tayo mahulog sa kalikasan ng pagbagsak, kailangan natin ng counter effort o action. Sasalungatin natin ito. Ibig sabihin, magpaplano tayo at a-action. Paano? Number 1, plan in line with God's purpose. Kikilalanin natin ang Diyos at aalamin natin kung ano ang kalooban niya para sa atin. At ito ang ating susundin. Pangalawa, rely on God in our planning. Hindi mo yan kaya mag-isa. Ipagkatiwala mo sa Diyos na tutulungan ka niya sa mga plano na inalign mo sa purpose niya. Mag-commit ka na kahit anong mangyari ay susundin mo ito at mananatili ka sa tuwid na daan. And lastly, yield to God's redirection. Kung meron mang pagbabago sa plano ng Diyos, huwag kang magtampo sa Kanya. Kung hindi makipag-cooperate ka sa Kanya. Bakit? Kasi mas alam niya ang tama at mayroon siyang nakita mas maganda para sa iyong plano. Gagawin mo itong counter effort na ito kasi wala sa kalikasan natin ang lumapit sa Diyos kung hindi sa kabaligtaran. Gusto nga natin na ang ating sarili ang masunod. Noong 1986 sa Russia ay merong 2 barko ang nagbanggaan at daang-daang pasahero ang namatay. Nung umpisa, hindi malaman kung anong dahilan. Pero nung natapos yung investigasyon, ay nalaman nila na ang totoong problema pala ay hindi dahil sa nag-malfunction yung kanilang mga radar at hindi din dahil sa makapal yung fog, kung hindi ang totoong dahilan kung bakit nagkabanggaan ng 2 barko ay dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Dahil sa kanilang mga pride, ang bawat kapitan ng barko ay ayaw mag-yield, ayaw magbigayan. Na-realize ko kung meron sanang kahit isa man lang sa kanila ang nagpakumbaba at nagpaubaya na siya na lang ang lilihis kasi ano ba naman ang umiwas at maantala ng ilang oras sa biyahe kaysa naman sa madisgrasya sila at mamatay. Kaya lang sabi sa report ay masyado daw mayayabang ang mga kapitan at sila ay nagpatigasan. Kaya by the time na nakita nila na magkakabanggaan na talaga sila, ay hindi na nila ito maiwasan. Alam mo kaibigan, huwag kang magmalaki sa Diyos. Kung meron siyang pinapagawa sa iyo, anong gagawin mo? Huwag kang magmatigas. Yield to God's direction. Ipaubaya mo sa Kanya ang manibela ng buhay mo. Kasi kung hindi, ay disaster ang mangyayari. Kung ang susundin nating plano ay ang imperfecto nating pakiramdam at kaalaman, ay mapapahamak tayo. Pwedeng masira ang ating financial resources, pagkasira ng pamilya, trabaho, negosyo, pagkakaibigan, o pinaka-worst ay ang patuloy nating pagkahiwalay sa Diyos ng walang hanggan. Kaya kailangan natin ang 3 counter-effort na pagpaplano na pinag-usapan natin para madala natin ang ating pamilya, trabaho, ministry, at iba pa sa matagumpay
na destinasyon. Naalala ko yung isang kanta, sabi sa lyrics, Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost but now I'm found. Alam mo, ang author ng kantang ito ay si John Newton, na isang slave trader. Siya ay bumibili at nagbebenta ng mga alipin. Ito yung kanyang source of income. Siya ay isang makasariling tao at malupit. Masyado siyang focus sa kanyang sarili. Meron siyang sariling plano, meron siyang sariling layunin at hindi dito kasama ang Diyos. Kaya lang, isang araw, na-realize niya na ang lahat ng ginagawa niya wala palang meaning, walang purpose, empty pa rin siya. Naramdaman niya kung gaano siya kalungkot sa kanyang buhay. Dito niya nakilala ang Panginoong Yesus. Sinuko niya ang kanyang buhay sa Panginoong Yesus at simula nung araw na iyon ay ang buhay niya ay nagbago at nagkaroon ng impact sa buong England. Siya ay naging tagapagpahayag ng salita ng Diyos at manunulat ng mga kanta para sa pagpupuri at pagsamba. At ang pinakamagandang nangyari ay isa na siya ngayon sa mga tumutuligsa sa pagbebenta ng alipin. Kaibigan, kung sa tingin mo ang buhay mo parang empty, parang walang purpose, ay ang dahilan niyan ay maaring nagpaplano ka at ginagawa mo ang mga bagay sa kapamaraanan mo at hindi kasali ang Diyos. Kaibigan, kung ikaw ay matagal ng Kristyano, i-recommit mo ang buhay mo sa Panginoong Yesus ngayon. I-align mo na ang iyong plano sa purpose ng Diyos. Kung ikaw naman ay hindi mo pa sinusuko ang buong buhay mo sa Panginoong Yesus, kagaya nung ginawa ni John Newton, ay ngayon na yung pagkakataon mo. Manampalataya ka sa Panginoong Yesus na siya ang nagbayad ng kasalanan mo sa krus. At kapag ginawa mo ito, lilinisin ka niya, patatawarin, babaguhin, kagaya ng ginawa niya kay John Newton. At gagamitin ka niya para sa kanyang kaharian. Kaibigan, kung ito yung nais ng puso mo na mangyari sa buhay mo, ay ipahayag mong pananampalataya mo sa Panginoong Yesus sa pamamagitan ng isang panalangin. Kahit nasan ka ngayon, sabihin mo sa Kanya, Panginoong Yesus, inaamin ko po na ako po ay makasalanan. Patawarin mo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking mga kasalanan sa krus. Ngayon nga ay binubuksan ko na ang aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin. Tinatanggap po kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko na ang aking kasalanan. Tulungan mo po akong magbago at gamitin mo po ako para magbahagi din ng kaligtasan sa iba. Amen. Kung sumabay ka sa panalangin natin bilang pananampalataya at pagtanggap mo sa Panginoong Yesus, ay mag-iwan ka sa comment section ng salitang accept para makilala ka namin at masama sa aming panalangin para sa iyong paglagong spiritual. Kung na-bless ka naman sa message na ito, ay inaanya kitang mag-subscribe sa aking YouTube channel upang ma-notify ka pag may bago na kaming video. Ibahagi mo din ang mensahe na ito sa iba na mga nanghihina, nangangamba sa buhay at nasa kapigatian upang ma-encourage sila na lumapit sa Diyos na nagmamahal sa atin. Kung gusto mo namang mas makilala pa ang Diyos, ay sumama ka lang sa aming online discipleship group. Type mo lang ang salitang join sa comment section. Kung napapanood mo naman ito sa Facebook, click mo lang yung send message at type mo doon ang salitang join at may magre-reply sa iyo para sa link ng registration form. Salamat nga pala sa mga nagsusupport sa ating ministry. At kung gusto mo maging partner sa ministry na ito na magamit ka ng Diyos sa pagpapalaganap pa ng kanyang salita at pagtulong sa mga nangangailangan, ay inaanya kita mag-support financially sa ating gawain. Meron tayong link ng donation page sa baba ng description. Pag hindi nyo nakita ang link, ay mag-type lang kayo ng partner sa comment section at papadala namin kayo ng link. Sa ating pagtatapos, ay iiwan ko ito sa inyo. Sabi ni Elizabeth George, we are to make a plan for the day. Pray over that plan and then proceed with that plan. When we are willing to regard the unexpected as God's intervention, we can flex with the new plan, recognizing it as God's plan. Kaibigan, kahit kailan ay hindi magkakamali ang Diyos sa kanyang plano. Kaya kung meron man siyang direksyon na pinapadaanan sa iyo, ay pagkatiwala mo ang pagsunod sa Kanya. At umasa ka na ang buhay mo ay mapapabuti. Bakit? Kasi sabi niya, gagawin niyang straight ang iyong dadaanan. Kaya kung magpaplano ka para sa susunod na taon, una, plan in line with God's purpose. Pangalawa, rely on God in your planning. At pangatlo, yield to God's direction. Ang kapag ginagawa mo ito,
ito magbibigay sa'yo ng joy, satisfaction, magbibigay sa'yo ng meaning, kagaya ng ginawa ng Diyos sa buhay ni John Newton. God bless.